welcome back to my YouTube channel. Maglagay muna tayo ng 1 cup of hot water sa isang maliit na lalagyan at samahan na rin ito ng 2 tablespoon na salt. Ang ginagawa natin ngayon ay ang brining technique para lalong lumambot ang meat ng chicken. Kapag nalusaw na ang salt, maglagay tayo ng 2 teaspoon na black pepper. Kapag nahalo na ito, maglagay tayo ng 1 liter water na room temperature. At isunod na rin natin ang 2 pieces of bay leaves. Pag ready na ang ating brining solution, pwede natin ilagay ang ating chicken. Kapag nailagay na natin lahat ng chicken, imamarinate natin to overnight sa fridge. After about 12 hours, heto na ang ating chicken. Kung mapapansin nyo, parang namaganang slight ang ating chicken. Yan kasi ang nagagawa ng brining. At dahil medyo maalat ang ating brining solution, kailangan natin hugasan ang ating chicken para makontrol natin ang lasa nito. Just make sure na na-drain na maigi ang excess water after natin ito hugasan para sa ating next step naman. Next step, maglagay tayo ng 2 pieces eggs sa ating chicken na nasa 1.5 kg. Haluin lang natin na maigi hanggang sa makoat natin lahat ng chicken. Maglagay tayo ng 1.5 cup na all-purpose flour. At haluin natin to ng aking sikreto, ang crispy fry. Alam niyo ba guys, naalatan ako sa crispy fry, kaya ganito ang ginagawa ko ngayon. Ang next natin gagawin ay maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon na black pepper. At lalagyan natin to ng 1 teaspoon na paprika. Lalagyan din natin to ng about 1/4 teaspoon na garlic powder. At pagkatapos nito ay hahaluin lang natin ang hahaluin hanggang sa ma-incorporate lahat ng sangkap. Guys, kung mapapansin nyo, hindi na tayo naglagay ng salt dahil maalat na ang mixture ng crispy fry. Tayo ng 2 piraso ng itlog. At sa pundong ito, pwede tayong magpainit ng about 2 liters na cooking oil. Panoorin nyo guys kung paano natin i-coat ang ating chicken. Guys, ang ating mantika ay mainit na at ready na for frying, kaya ginagawa na natin ito. Kung mapapansin nyo guys, twice natin kinoat ang chicken sa flour para ito ay mas lalong lumaki at mas lumutong. Ayan, at dahil cover na ating chicken, pwede natin itong i-fry sa mainit na mantika. Guys, just make sure na piniflip nyo ang chicken after every 3 minutes para hindi ito masunog at maging even ang kanyang pagkakaluto. Make sure na hindi overcrowded ang ating kasirola para maluto ng maayos ang chicken. Don't you worry guys, kahit malakas ang apoy natin, maluluto pa rin ang loob ng chicken dahil sa brining technique na ating ginawa. Just make sure na hindi ba mabasa 12 hours ang pagkababad ng chicken sa brining solution, ha? Ang next natin gagawin ay ang simpleng version ng gravy. Sa maliit na pan, maglagay tayo ng 3 tablespoon na soy sauce at lutuin ito sa low setting na apoy. Kapag medyo mainit na, ilagay na natin ang 1.5 cup na slurry mixture. Haluin lang ito sa soy sauce gamit ang egg beater para maging smooth ang ating gravy. Kapag nag-simmer na ng slight, maglagay naman tayo ng 1/2 teaspoon Knorr liquid seasoning. Lagyan na rin natin ng 1/4 teaspoon na black pepper. Kapag nagiging sticky na ang ating mixture, lalagyan lang natin ito ng hot water hanggang sa makuha natin ang desired texture ng ating gravy. Ayan, at smooth na uli ang ating mixture, kaya pwede natin ito lagyan ng 2 teaspoon na brown sugar. Ang panghuli, ang 1 teaspoon na salt. I-simmer lang natin to ng about 3 minutes at ready na ang ating gravy. Presenting ang ating fried chicken and gravy. Guys, gusto kong kunin ang time na to para pasalamatan kayong lahat.